ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Magdamag na inulan ang ilang lugar sa Luzon. Magiging maulan din kaya ang ating weekend? Alamin natin ang latest sa lagay ng ating panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Good evening, Jessica. Kaninang umaga nga, napakaraming ulan ang bumuhos dyan sa Subic, dyan sa may Olongapo, sa loob lamang ng 3 oras. Base yan sa datos ng Pag-asa. Malalakas sa pag-ulan din ang naranasan sa iba pang lugar sa Luzon, lalong-lalo dyan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur at dyan sa may Pangasinan. Ngayong gabi naman, may thunderstorm naman na naranasan dyan sa may probinsya ng Zambales at Bataan, maging dito sa Quezon City at kitang-kita dito sa Doppler radar image, yung mga kulay pula na yun, Jessica. Yan yung mga pag-ulan na galing dito sa may West Philippine Sea at patungo nga dito sa may western section ng Luzon at posibleng mga susunod na oras ay muling makaranas ng thunderstorm dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Cavite. Ang mga pag-ulan yan dulot ng hanging habagat na patuloy na pinalalakas ng Bagyong Inday na ngayon ay may international name na Nakri at yan ay patungo ng Japan o kaya ay dito sa Korea. Base sa datos ng The Weather Company, patuloy pa rin magpapaulan ng habagat ngayong weekend dito sa ilang lugar sa Luzon at Visayas, partikular na sa kanlurang bahagi. So yan yung Ilocos Region, Bataan, Zambales Provinces, Calabarzon kasama ng Metro Manila at dyan sa Mimaropa. At dahil din sa habagat, inaasahang aabot sa mahigit 4 na metro ang taas ng alon sa northern and western seaboards ng Luzon, ayon yan sa Pag-asa. At base sa datos ng The Weather Company, malakas pa rin ang habagat ngayong Sabado at yan ang magiging dahilan kung bakit magiging maulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Pero mas lalakas pa po yung habagat na yan sa Linggo dahil hihilahin na ito ng tropical storm na si Halong na sa ngayon ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. At ayon sa Pag-asa, huli nilang namataan sa layong 1,610 kilometers east ng Central Luzon ang sentro ng bagyo at lumakas pa ang hangin nito na ngayon ay 105 kilometers per hour mula sa gitna at may bugsong aabot naman sa 135 kilometers per hour. Mabagal ang galaw nito pa west-northwest. At base sa forecast track ng The Weather Company, posibleng sa Linggo ng gabi, inaasahang papasok ng PAR ang bagyo kung hindi magbabago ang galaw nito. At oras na pumasok ito ng PAR, tatawagin na itong Bagyong Jose. Sa ngayon, isa na itong severe tropical storm ayon sa Japan Meteorological Agency. At posible pa rin yan lumakas at maging isang ganap na typhoon o malakas na bagyo. Jessica? Mang Tani, paglilinaw lang po, yung nasa tuktok po ng Pilipinas, yun na po yung Inday, yung binigyan na po ng Nakri ba? Nakri ba ang international name niya, Mang Tani? Yes, Jessica, ito, yung sirkulasyong nakikita natin, yan na si Nakri na dating Inday habang nasa loob ng PAR. Kitang-kita natin yung mga araw na yan, patungo lahat yan dito sa sirkulasyon ng bagyong si Nakri. Itong si Halong, mukhang hindi rin po magla-landfall, parang truck din po ni Inday itong susundan niya? Tama yun, Jessica. Ganyan-ganyan yung truck ni Inday, pero ang nagiging role nila, walang malakas na hangin tayong naranasan dahil malayo yung bagyo, pero yung habagat ang hahatakin itong bagyong si Halong na pwede na nating tawaging Jose. At yun naman, ito nakikita natin na sa ngayon, dito yung habagat, yung iba ay, ito ay para kasi sa Linggo. Habang lumalapit itong bagyong Halong, makikita natin na hangin unti-unti nang hinihigop nung sentro ng bagyong si Halong. Mang Tani, yung mga bagyong dumarating, naaapektuhan nila yung habagat. Reverse ho ba yung epektong yan? Yung hubang habagat, naaapektuhan din niya itong mga bagyong to? Hindi, Jessica. Ang nakakaapekto sa bagyo, kaya yan na either hindi tumatama sa atin o lumalayo papunta ng Japan, ay merong isang mas malaking system, ang tawag naman natin doon, high pressure area, na kung saan ito, nakikita mo yung hangin na yan, ito naman yung susundan ng bagyo. Kaya kumisan, hindi siya dumidiretso rito sa atin, yan ay lumiliko. Pero kung malakas itong high pressure area na ito, itutulak naman yung bagyo patungo dito sa atin. So nangyari nung sa dalawa, dito kay Inday at kay Jose, ay hindi sila itinutulak papalapit dito sa atin. Kahit yung si Henry, di po ba? Pareho lang ng truck, umaakyat lang sila ng labas na ng Pilipinas. Tama yun, Jessica. At ang nangyari, yung isa na tumawid dito sa atin, si Glenda,
Ang naging epekto ng malakas na high pressure area, while sinaraduhan niya yung parang gate dito, kaya itong si Glenda na hindi pangkaraniwan, dapat July hindi tumawid dito sa Luzon, dito nga malapit sa Metro Manila. Dahil malakas yung reeds o yung high pressure area sa may hilaga nitong ating bansa. Mang Tani, alam ko matagal pa ho nangyari ito, sinasabi nyo na July yung pinakamaraming buhos ng ulan sa taong ito. Ganun pa rin po ba ang picture? Kasi nakakabahala po yung El Nino September, sabi nyo ho, kung tama ho yung pagkakatanda ko, September medyo dry season na yan, umpisa na nung wala ng ulan. Ganun pa rin po ba ang nabubuong picture ngayon sa weather natin? Yes, Jessica. Actually, yung isang International Research Institute, sa kanila Agosto pa lamang ay posibleng mababa na yung ulan dito sa Pilipinas. Susundan niya ng September at October. So, ibig sabihin niyan, sa ngayon kasi kahit nag-uulan dito sa may western section, dahil doon sa pagdaan ng halos 4 na bagyo, yung ating mga dams, lalo na yung Angat, hindi pa nakakabawi. Mababa pa yung level ng tubig. At tumataas pa nga yung posibilidad na magka-El Nino. Kaya ito ay isang nakakabahalang senaryo na dapat ay bantayan natin. Pero titingnan natin itong bagyong si Jose at baka mamaya yung ngayong buwan kasi 3 hanggang 4 pa rin ang inaasahan nating bagyong papasok sa PAR. At sana naman, hindi sila tumawid pero magpaulan lalong-lalo na doon sa mga watershed ng ating mga multipurpose reservoir. Kailangan ng ating mga magsasaka ang ulan. At kailangan din yan for power generation dahil meron nga tayong mukhang nakaambang energy crisis, Mang Tani. Pero yung pong mga mangingisda natin, dahil po dyan kay Halong o Jose at kay Inday na nandun pa rin at yung epekto ng habagat, Mang Tani, pwede ba silang makapangisda? Kasi sobra hong mahal ng isda ngayon, wala pang mabili. Yun lang ang hindi maganda, Jessica, dahil hanggang ngayon nakataas yung gale warning ng Pag-asa dito sa may western seaboard ng Luzon. Kaya ibig sabihin yan talagang hindi papayagan na pumalaot yung mga maliliit na sakyang pandagat. Pero dito sa may eastern section, dahil malayo pa naman yung si Halong, ay po pwede. Pero dito sa may western section talagang hindi po pwede dahil hindi po doon sa epekto ng bagyo, kung hindi epekto ng malakas na hanging habagat. Ulitin lang po natin yung advisory nyo kanina, yung ating weekend, kahit dito sa Metro Manila, magiging maulan. Tama po? Yes, Jessica. Dito po sa Metro Manila, Sabado at Linggo, magdala po kayo ng panagas sa ulan kung kayo lalabas. Hindi lang dyan sa Metro Manila, dito sa may western section, Ilocos Region, Bataan, Zambales Provinces, Calabarzon, hanggang dyan sa may Mimaropa, at posible dito sa may western side ng Visayas. Pero sa ibang bahagi ng Visayas, Jessica, at saka dito sa Mindanao, Sabado, merong mga pagulan pero mahina lamang. Hindi ko katulad nung ikukumpara natin dito sa Luzon. Gayunpaman, happy weekend sa'yo, Mang Tani. Maraming salamat. Nathaniel Cruz po, ang ating GMA resident meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.